Ayan. So, paano na natin to? Dito na tayo kay Sal Panelo. Sal Panelo! Ano ba ang sinasabi mo? Ang hinihintay ng mga tao ay ikaw. Naku po. Galit na siya. Hinaantay na daw si PRD. Makinig tayo. Mga tao naghihintay sa isang leader. Ang hinaantay nila ikaw. Kung hindi ikaw, si Daisara. Or the both of you. Alam nyo, galing po ako sa Davao dahil ako'y naanya ni Presidente Duterte na kami mag-meeting. Dalawang meeting, isang malaking grupo, tapos kaming 4 lang. At marami nagtatanong sa akin ngayon sa text, kasi nag-vlog nga ako ng gabi. Ano raw ba talaga ang tatakbuhan ni Presidente Duterte? Tatakbo raw ba? O magre-retire na? Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City sapagkat yung mga walang utang na loob sa'yo, na nilagay mo sa pwesto, lalabanan ka niya. Nilalabanan ka na nga eh. Kailangan makakuha mo uli. Kasi nakakuha na sila ng barangay kapitan ng mga, kung hindi ako nagkakamali, 67. Sa kabilang ano po? Sa kabila, yung mga walang utang na loob na mga kinalinga niya, na ngayon binibira siya. Sabi ko, kailangan hawak mo pa rin ang Davao. Noon yun, yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other week, tumakbo kayo sa senador. Kasi gusto ko kayo ni Inday, Sara, tumakbong presidente, vice president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga nayayamot ako pag nanonood ako eh. Walang maalam yung mga ito. Galing siya sa Congress, di ba? Sabi ko, nasa Congress, senador ka na lang. Medyo, pag senador ka, hindi ka aapi-apihin ng mga yan. Pangalawa, mas mahalaga sa akin, pag tumakbo ka kasing senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag-number 1, 2, 3, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo, Vice President. Ay, Libra Boy. Pang kami, boss, ni work mode muna ulit. Naku, maraming salamat, Libra Boy, ha? Mabuhay ka, God bless you. Dad? You're amazing. Galingan mo magtrabaho, para pagpunta ko dyan sa Toronto, makakapag tayo, day off. Ayan. So, sinasabi nga dito ni Attorney Sal Panelo na PRD, ikaw na lang ang inaantay namin. Saan ka ba tatakbo? Sa Senado o sa pagka-mayor? Pwede ka ring mayor, pwede ka ring senador. Kasi ang gusto talaga natin, ma-secure natin yung future ng Pilipinas. At in order for us to secure the future of this country, we need a Duterte. Kailangan natin ng Duterte. Oo, kaya nga, ito ang pinakamaganda sa lahat. Si Baste sa Senado, si Pulong sa Senado, si PRD sa mayor. Tapos si Inday Vice. Di ba? Si Inday Vice. Di pagdating ng 2028, si Inday, kung ayaw niya na, pwedeng si Baste maging tumakbo sa Malacanang. Eligible na siya noon. He's 45 by 2028. So he's eligible na to run for president, di ba? Kung ayaw ni Inday, pero maganda kung si Inday ay magpresidente. Pwede namang si Baste tapusin niya yung kanyang term as senator, or pwede rin naman siya mag-vice president. Congress na si Pulong nag-file, okay din.
O nasa Congress si Pulong, si Basti na lang inaantay natin. Tsaka nag-file si Pulong sa Congress. Meron pang ilang araw. Meron pang 4 na araw. Pwede pa rin yan mag-file sa Senado. Oo, basta bawal lang yung ano. Pwede na siya mag-withdraw sa Congress tapos mag-Senado. May 4 na araw pa. Oo, maraming pwedeng mangyari sa 4 na araw. Sa isang oras nga, madaming pwedeng mangyari sa isang araw pa kaya. Oh, di ba? Ganun yun, mga bossing. O sige, diretso. Ayaw nyo nun? Baste for vice, tapos si Inday yung presidente. O, di ba? Tapos si PRD, mayor sa Davao. Si Pulong from Congress, pwede nang mag-Senate. O, di ba? Malay mo, pwede yun. Oh, kasi ganito yan. The Duterte should understand na kahit na ayaw man nila na tumakbo at ayaw nilang may pangit na masabi sa kanila yung tao, in order for them to survive politically, they need to go national. Kasi gugulpihin lang sila ng gugulpihin kung nasa mga local lang sila. Oh, kasi nga, Duterte, ang Duterte na pangalan ay ano na yan, threat na yan. Threat na yan sa kapangyarihan. That also happened to the Marcoses. Nung natalo nung nanalo na si Cory Aquino, kinawawa na yung mga Marcos. Dinungisan yung pangalan. Kung ano-ano na ang ginawa ng mga Aquino para masira ang reputasyon ng mga Marcos, kung ano-anong mga kaso. O kumbaga kung ano-anong paglalagay sa history books na yung mga Marcos ganito, ang mga Marcos ganyan. Ganun ang ginawa ng mga Aquino sa mga Marcos. Kaya yung mga Marcos, it took them a while bago sila makabalik sa posisyon. Ngayon, tinan mo. Pagkatapos ni Marcos Sr., tinan mo, after what? 35 years? After how many years or decades bago ulit sila nakabalik sa Malacanang? O ganun din ang gagawin kung anong ginawa ng mga Aquino sa mga Marcos noong araw para masira ang reputasyon ng mga Marcos. Etong Duterte gagawin din ng mga Marcos sa Duterte ngayon yan. Gagawin nila yan sa Duterte ngayon. Sisirain yung apelyido na Duterte para hindi na yan makabalik sa posisyon. Kasi nga, katulad ng kinakatakot ng mga Aquino sa mga Marcos, pag nakabalik yung mga Marcos, gagantihan nila yung mga Aquino. Kaya nung nasa kapangyarihan ng mga Aquino, wala silang ginagawa, kundi ginugurgur yung mga Marcos. Oh, that's also gonna happen to the Dutertes kung masyado silang magiging malinis lumaban. So in order for them to survive politically, kasi even if ayaw namin tumakbo. Wala kaming ano ba tawag dito? Yung wala po kaming interes. O gusto lang, simpleng tao lang po kami. Hindi eh. Hindi nyo sila pwedeng convince na simpleng tao lang kayo eh. Oo, hindi kayo pwedeng i-convince na simpleng tao lang kayo kasi yung apelyido nyo nung nagtrabaho ng matino yung tatay nyo, nagkaroon na ng sumpa. Nagkaroon na ng sumpa yung apelyidong Duterte. Bakit? Kasi nga, sino ang mga kinalaban ng tatay nyo noong siya'y presidente? Kinalaban yung mga oligarko. Kinalaban yung mga yung mga tax evader. Kinalaban yung mga kriminal, drug lord, drug addict, lahat ng mga salot, pati Amerika kinalaban. Oo, lahat kinalaban ni PRD. So nung nakita nung mga kawatan na puta delikado tong mga Duterte na to. Kasi pag nanalo ulit to, hindi na naman tayo makakapagnegosyo. Anong gagawin natin? Ngayon pa lang durugin na natin yung mga Duterte na yan. So whether you like it or not, the fact na Duterte kayo, hindi na kayo makakatakas doon sa sumpa na yun. Target na kayo. Simula nung nagtrabaho ng matino yung tatay nyo, target na kayo sa likod na hindi na kayo dapat makabalik sa kapangyarihan kasi hindi na sila makakapagnakaw. Ganun yun. Kaya kailangan, mga sirs, mga Dutertes, whether you like it or not, sir, hindi na po kayo makakaiwas doon sa
nakatadhana sa inyo, no matter how many times you try to escape na yung reality na you are a Duterte and you're always a target, even if you get out of politics, sabi mo hindi na ako tatakbo mayor ngayon, you are still a threat. There is still a possibility na magkaroon kayo ng chance na tumakbo ulit. So anong gagawin nila sa inyo? Para hindi kayo maging eligible, lalagyan nila kayo ng mga kaso na mako-convict kayo. O diyari kayo lalo, mas mabuti ng mamatay ng lumalaban, ika nga. So kailangan kayong mga Duterte, you make up your mind as early as now. Oo, you cannot escape this. Kasi nandito na kayo eh. Kasalanan ng tatay nyo, ginaling-galingan ng tatay nyo eh. Kung sana yung tatay nyo nagnakaw, yung tatay nyo nagpetiks, sana yung tatay nyo pinabayaan na lang na magunaw ang Pilipinas, o di sana hindi kayo target. Kasi tao na mismo ang aayaw sa inyo eh. Kaya lang ang problema nga, ang clamor ng mga tao sa mga Duterte sobrang lakas. O kaya anong gagawin ng mga politiko? Putragis yan. Sirahin natin ang sirahin mga yan. Oo, sirahin. Hindi mo pwedeng ipapatay yung mga yan. Kasi pag pinapatay mo yung mga yan, pucha, delicate yan. Sirahin na lang natin ang sirahin yung pangalan. Sabihin natin magnanakaw, drug addict. Sabihin natin ganito. Pasahan natin hanggang sa magnasira yung pangalan. Mga tanga pa naman mga Pilipino. Hindi na boboto yan. Tama ka dyan, Michelle Mangarin. Whether you like it or not, whether you're in politics or not, since you are a Duterte, dudurugin nila yung mga pangalan ninyo. Yan ang ginawa ng mga Aquino. Recipe ng mga Aquino yan sa mga Marcos. Kaya ang tagal ng mga Marcos makabalik. Diba? Unless na di na sila pumasok sa politika, kahit di sila pumasok sa politika, the fact na Duterte nga sila, it puts a red target sa mga likod nila. Oh, it puts a red target sa mga likod ninyo na kayo ay Duterte, people want you. Kasi tinan mo, si Inday ayaw naman yan eh. Ayaw tumakbo ni Inday. Alam yung ginawa ng tao? Run, Sara, run. Pinipilit siya ng tao na tumakbo. Si PRRD ganun din, ayaw tumakbo nung nakaraan. Anong ginawa ni Secretary Dino? Ang ginawa ni Secretary Dino, nag-file ng COC tapos ginawa niyang second yung parang reliever niya si PRD pag nag-back out siya. Nag-back out siya last minute, walang nagawa si PRD. O tinan mo, naging presidente yung tao. So yun ang katotohanan. Kita mo, pati si Kitty sinisiraan. Wala namang plano yun si Kitty na tumakbo. Pero tinan mo, pati si Kitty inaatake. Alam mo kung bakit? Kasi nga Duterte, kailangan lahat kayo madumihan. Kailangan lahat kayo ng mga yan, masira ng mga yan. So don't go down without a fight. Oh, so yun ang aral ng ng kwentuhan ko. Talaga busdada, lahat na lang. Lahat na lang, inaaway mo eh. Di ba? Nagkakaintindihan tayo. O Draven Rain. Di ba? Meron na kayong target lock na talaga sa Duterte. So, kahit si Inday, tinan mo, ngayon, anong sinasabi ni Inday? Hindi ako tatakbo sa 2028. Wala akong planong tumakbo, magtrabaho muna tayo. Anong ginagawa kay Inday ngayon? Di ba ginugulpi si Inday? Ang dami-daming korupsyon. Pero yung korupsyon ni Inday yung pinagtututukan nila. Bakit? Kasi nga Duterte. So whether you like it or not, lumaban man kayo o hindi, suportahan nyo man yung mga Marcos o hindi, meron na kayong mga target sa likuran ninyo. Hindi lang Marcos ang naka-target sa inyo. Pati Dilawan naka-target sa inyo. Dalawa kalaban, hindi nga lang dalawa eh. Lahat ng may mga pangarap na maging presidente, putya kayo ang mga tinik sa lalamunan nila, kaya kailangan kayong mawala. Sabi ni Al Mendoza, hanggat may buhay na Duterte, di sila matatahimik. Oo, hanggat hindi
hanggat hindi na nakukulong, nakakasuhan, nasisira itong pamilya na to, wala na. You live by the curse of your last name. Oo, so whether you accept it or you should accept it. Oo, kasi kawawa kayo. Gugulpihin lang kayo ng gugulpihin ng walang katapusan because they have the money and they have the yung pangarap na maging mga may-ari ng Pilipinas for the longest time. Oh, ganun yun. Oh, tama ba? Hindi ba tama yun? Hindi ba kaya nga, basta, we want to protect you, and in order for us to protect you, you need to be in the Senate. Nakita nyo nangyari kay Rama? Nakita nyo nangyari kay Rama sa Cebu? Ang lakas-lakas ng mga Rama sa Cebu. Nakita mo? Nasuspinde? Nasuspindi ang Rama, di ba? Nasuspindi ang Rama. Unang-una, hindi daw nagpasweldo ng tao. Tragis yan. Kasalanan ba ni Rama yun na hindi sumweldo yung mga tao? Nandiyan naman yung budget. Hindi naman siya nagbibigay ng mga sobre ng mga sweldo ng mga empleyado ng City Hall. Kundi may mga tao naman, may mga opisina ng City Hall na dapat nagpapasweldo sa mga yan. Ano siya doon? Ngayon, ano na nangyari sa kanya? Na-suspend na naman siya. Dire-diretso na yung suspension. Anong nangyari? Di ba sinasabi ngayon na pinapaboran daw niya yung mga kamag-anak? Di ba? Kinapaboran daw ni Rama ng Cebu, na Mayor Rama ng Cebu, yung mga kamag-anak, kaya parang tinanggal na siya na pagka-mayor. Ganun putang ina niyan. Lahat naman ng mga politiko ganyan. Lahat naman ng mga politiko may mga kamag-anak na pinapaboran, may mga kamag-anak na mga tawag dito, empleyado nila, consultant, kung ano-ano, di ba? Mga gago kayo. Magkakapatid nga nandiyan siya sa Senado. Magkakapatid, magnanay nandiyan sa Senado. Walang hiya na yan. Tapos tinanggal niyo si Rama dahil pinapaboran daw niya yung mga kamag-anak. Ano yun? Nepotism? Kasi nga, target na kayo. At if you remain a mayor, kasi kung si PRD mayor, di nila kayang ganunin. Ngayon nga, hindi nila magalaw-galaw si PRD. Kasi nga dating presidente pa din yan. Pero ikaw, pag mayor ka lang, kakawawain ka. Sinabi na ni Inday yan. Imaginein mo, kung di ako tumakbo vice president, kakawawain ako ng mga yan. Kung mayor lang ako, di kawawa na ako. Naiintindihan ni Inday yun . So, you also have to the other Duterte should also understand na kadikit na yan ang pangalan nyo, whether you like it or not, you should not go down without a fight. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan mga ordinaryong Pilipino. Bawat mali tinututukan, handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino. Banateros ay hindi hihinto, sa tungkulin di mabibigo. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Positibo ang usapan, negatibo babanatan. Handang gawin mga tungkulin para sa ikauunlad ng bayan. Mga mali ay itatama para imulat mga kapwa. Sa bulok ng sistema, ang Banateros ay handang makipagera. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami, walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga.
Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay